Welcome back again guys sa ating panibagong episode at welcome din sa mga bagong subscriber natin dyan. So ito yung gamit natin, ang 120cm cuttlefish style na spear gun natin. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Along the way, nag-load na tayo ng spear gun since papunta tayo sa spot para makikita man tayo ng isda, ready na to spear it. So, spear gun loaded, let's go. Pagkadating natin sa spot, agad tayo dito sa malalim na area. Ang dinadive pala natin is nasa 15 meters. So, mga 10 di pa to kung sa di pa natin i-calculate. At dito na ako nagpwesto sa ilalim ng malapad na corals. Pagkapwesto natin, kung makikita nyo guys, nandyan kaagad sa unahan natin yung mga midnight snapper. Napakatalinong isda talaga to, hindi sila lumalapit. Nandyan lang sa unahan natin naglalaro. Kaya antay-antay muna tayo kung anong lalapit dito. A couple of seconds din ang lumipas, may nakikita na akong isang target natin. Itong isang white sea bream. At ayun, napaganda naman yung patama natin sa isda. Puti mata ito kung tawagin dito sa amin. Napakasarap sa sinabuan to. Itong ganitong isda. So another dive tayo. Ilang minutes pang nakalipas, wala na talaga akong makitang isda dito. Pagkapwesto natin dito, sadyang wala dito yung inaabangan natin, yung uhuli sana ako dito ng mga slender unicorn, kaso hindi nagpakita ngayong hapong ito sa atin. Ilang segundo pa ang lumipas, nakita akong napakalapit na triggerfish, kaya kinuha na natin to. Napakasarap inihaw itong ganitong triggerfish. Yung orange yung kulay niya, hindi yung titan. At eto na rin guys yung isda natin ngayong hapong ito. Pagkahuli ko ng triggerfish, umuwi na rin ako. Pinumagahan, balik ulit tayo sa dagat. Dive na naman. Dito guys, nagdayo ako sa isang barangay dito sa Banton. Load muna tayo ng spear gun natin. Spear gun loaded. So along the way, habang papunta tayo sa malalim, nakasalubong ako ng isang barakuda dito. Buti lang napaka-curious at lumapit ka agad sa atin. At napakaganda yung patama natin dito sa isda. At napakaagang blessing to para sa atin. Isang good size na barakuda. Dito lang natin guys nahuli itong isdang ito sa napakababaw na area din. Minsan lang to sa mangyari sa atin itong ganito. Makakahuli tayo ng malaking isda
dito sa mababaw. Halos 6 meters lang ang lalim na ito. Ay, grabe. Thank you, Lord. Ay, ang agang blessing. Thank you, Lord. Ay. 4.7 kilogram on scale na barracuda. At habang papunta tayo sa malalim, nagda-dive na ako, parang warm up na rin natin. Dito guys, may palapit sa atin na isang batfish, badang kung tawagin ito dito sa amin. So nagdalawang isip ako dito, kaya hindi ko na lang tinira since may huli na naman tayo. So another dive tayo dito. Dito guys, pinakitaan ulit tayo ng isang GT. Ngunit pag galaw ko nung pana ko, lumayo na kaagad. Kaya hindi natin na pull yung trigger dito sa GT ito. Inantay-antay pa natin to kaso hindi na bumalik. Pagkarating natin sa spot, sa malalim, eto nakakita ako dito ng school ng Big Eye Trevally at napakarami nila, nagkukumpulan. At meron itong kasamang isang salmon kaya yun yung target natin. Ngunit pagkalapit ko, biglang nagsitakbuhan yung mga Big Eye. Kaya hindi natin na pull yung trigger sa salmon. Sumama rin palayo. Kaya hayaan na lang natin. Huwag pilitin ng ayaw. Maybe next time na lang. At habang paumaga na at maliwanag na yung araw, eto may nakita ako dito isang octopus. Nasa buhangin siya. Kaya sumisid tayo dito para kunin. Pandagdag na rin sa barakuda nating huli. At napakagaling mag-camouflage ng pugitang ito. Halos hindi mahalata. At tinusok ko lang ito. Hindi ko na pinol yung trigger. Since nasa buhangin naman, kaya tinusok ko lang at hinawakan ko kaagad. Good size na rin na pugita to. Nasa 2 kg on scale na rin. Napakasarap sa ginatato itong pugitang ito. At eto lang din yung huli natin guys. Isang pugita, isang barakuda. Habang papunta na tayo sa Pangpang, nakasalubong etong mga local spiro dito sa Banton. At eto yung mga gamit nila na pana. So sila yung nakayapak lang din. Kipay ito kung tawagin dito sa amin. Isang plywood na kinortihan. At eto yung mga huli nila, goods na rin. May isang batfish na nahuli sila dito. Saka mga surgeon fish. Ayos na rin. Pang ulam na rin to. Itong ganitong mga size. At dito guys, napansin ko yung body niya. Na pamilyar ako sa spear gun niya. At eto yung Champ spear gun. Ito yung pana ko na binenta ko sa kanila na napanalunan ko dati yung nag-Batangas ako. Napakagaling gumawa ang Champ spear gun. Napakapulido, napakatibay. Sa painting pa lang, ang ganda na. Ito ay napanalunan ko nung nag-friendly competition kami sa Batangas. At pagkarating ko guys sa mababaw, eto nakakita ko dito ng isang barakuda. Halos kaparehas natin yung nahuli natin. Kaso nga lang, medyo mailap, hindi ko ma-close yung gap para ma-meet yung distance at mat-pull yung trigger natin.
At dito sana, within the reeds na sana to guys. Kaso nga lang, mali yung posisyon. Nasa likod tayo ng isda kaya hindi ko na pinol yung trigger. Baka hindi lang tumagos yung shop natin at masugatan lang natin yung isda. Pero okay na rin yon, hayaan na lang natin. Shoutout nga pala kay Bea Lopez, Nexon Edson ng La Union, Romel Cadilinya ng San Mateo, Reke Jimenez, Robert Arizapa, Jet Doki, Renz Castro, Rowan Quinones, Rapi Bantilan, Casalom TV, Ramon Castillo, Pyro Aquatic Diaries, Dennis De La Cruz from Nai Cavite, Jose De Los Santos, Tim Ibis ng Calatrava Romblon, Yang Tropa, Gigones Abel Llanosa, Andrew Villamor ng Catanduanes, Alex Moreno ng Lapu-Lapu City, Robert Rama, Totong Preles, Ronel Prudente Crisostomo, Disulok Family, Alben Bernal, Jermen Nyosa, Angel Astorga, Pawi Koy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pauwi na tayo guys na ito. Since tumayo tayo dito, nagamit lang ako dito ng motor na panglupa. At eto guys yung gamit nating motor. And let's go back home. Alright guys, kauwi lang natin dito sa bahay. Ito yung nahuli natin, isang barakuda. Sayang yung mga ibang nagpakita sa atin na isda, hindi natin nahuli. Saka yung paahon na tayo, isang barakuda sana ulit. Kaso nali tayong makita. Naunahan tayo. Dalawa sana to. Saka isang pugita. So timbangin natin to. 4.7. Wow. Ayan, malapit ang mag 3/4. Kaya 4.7 na yan. Okay na rin, goods na rin to. Kesa wala tayong nahuli. Hanap tayo ng buyer tapos dalhin natin sa kanila kung sinong bibili. At ilang minutes pang nakalipas, nakahanap na tayo ng buyer ng isda natin at dinala natin to. Ang bumili pala ng isda natin is isang kantin. Ang pangalan ng kantin nila is GM Bros Lugawan and Etere. Wow. So, kung gusto nyong kumain dito at babiyahe kayo papunta man sa Manila o Romblon, palaging open sila. Palaging may luto silang ulam dito. At dito sila nakapwesto sa likod ng pier. Kung mapapansin nyo sa harap yung mga tindahan dyan, diretso lang kayo dito at makikita nyo yung GM Bros Lugawan and Etere. So hanggang dito na lang guys yung video natin, hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto yung kita natin ngayong araw na ito. Naka 940 yung isda natin. So may babalik pa tayo na 60 sa kanila.